kung hindi ba natin alam na kung paano sila turuan ng tamang akida, it's our responsibility na hanapan po natin ng magandang school, Islamic institution na kung saan nagtuturo ito ng tamang akida. Pagkakaroon ng tamang akida at mabuting gawain ay inseparable. Just like two sides of the coin na hindi magiging acceptable. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kabangsamuro, meron tayong ibabahagi ngayon na inshallah subhanahu wa ta'ala ay mapupulutan po natin ng kaalaman. Dahil address din ito sa mga issues na ating nakikita, nababasa at nalalaman, no? Lalo na dito sa social media. So dahil sa usaping akida, kung sino ba ang tama, kung sino ba ang dapat nating sundin, sino ba ang tunay na nakakaalam, tunay na tumatahak ng tamang akida. So hindi po ito bago, no? Hindi po ito bago sa usaping ng mga scholars, sa ating mga ulama. Noong pa man ay pinag-uusapan din ang akida. At siguro mas matindi pa yon dahil scholars to scholars ang nagbibigay ng kani-kanilang kaalaman patungkol sa akida, patungkol sa kanilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bago lang siguro ngayon dahil sa social media. Madali na lang ma-transfer yung mga info, mga datas at mga opinion at ipopost lang sa social media. So yan lang yung bago. Pero alam natin na yan ay one of the societal pressure na hindi na natin maiiwasan at dapat natin itong ma-address at bigyang pansin, bigyang halaga dahil nakasalalay po dito yung ating koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. In short, kung mali po yung ating pananaw, mali po yung ating akida, yung ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakakalungkot dahil yan ay magiging dahilan na hindi magiging acceptable yung ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano man ito kaganda, gaano man ito kabuti, yung ating mga gawain dito sa mundo, kung ito ay hindi nakabase sa tamang akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So, ang isa sa mga gusto natin pong ibahagi dito sa usapin natin ngayon ay ano po ba ang rules ng ating parents sa mga ganitong usapin, no? Mga ganitong very critical na usapin sa panahon ngayon, yung akida, no? Yung akida. So alam natin ang mga parents, ang kanilang anak is a part of the divine trust. Amana. Ibig sabihin, pinagkatiwala po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga anak. So, ibig sabihin po ay kinakailangan sa atin is our responsibility and rules na i-guide po natin sa tamang landas. Tuturuan natin sila sa Islam, tuturuan natin sila sa kung ano yung katuruan ng Islam, tuturuan natin sila sa tamang akida. Kung hindi ba natin alam na kung paano sila turuan ng tamang akida, it's our responsibility na hanapan po natin ng magandang school na madrasa, Islamic institution na kung saan nagtuturo ito ng tamang akida, tamang pananaw, tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, our children is our legacy and this is part of a continuous reward. And the lasting impact of good parenting. So, alam natin yan na ang ating mga anak ay nararapat na i-guide natin. Dahil alam natin na isa ito sa may iwan sa atin. Na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may iwan sa atin na magiging mag-continuous yung ating mga mabuting gawain. Ika nga sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, waladun salih yad'u lah. Meron tayong anak na
may iwan na gumagawa ng mga kabutihan at tayo ay dinaduduan niya, no? Pinapray niya na magiging maayos tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung gusto nating i-point out, mga kapatids at mga kabangsamoro. Ang rules ng isang parents, kung paano niya ito i-guide, kung paano niya ito i-monitor, no? Paano ma-mold yung kanyang anak na magkaroon ng tamang akida. Dahil doon po nagbe-base yung kanyang mga mabuting gawain sa kanyang tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi magiging acceptable and valid yung ating mga gawain kung mali po yung ating akida. Ika nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. So, doon sa aya na yon, maintindihan natin na dapat ang pagkakaroon ng tamang akida at mabuting gawain ay inseparable. Just like two sides of the coin na hindi magiging acceptable, hindi magiging worth yung ating mga gawain kung mali po yung ating akida. So, hindi po yung pwedeng pagsamahin. That is inseparable. Yung paggawa ng mabuting gawain at magkaroon ng tamang akida. Dahil never po natin makaharap ang Allah subhanahu wa ta'ala kung mali po yung ating akida. So, bilang parents, tayo po na parents, ay ang unang bahagi po na rules natin at responsibility ay magiging model po tayo ng tamang akida. So, ibig sabihin po nito ay pag-aralan po natin ng maayos. Ang akida, hindi yan nakukuha sa isang post lang. Hindi yan makukuha sa isang oras lang ang pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa akida. So, ginugugol po ng mga ulama po yan. Ginugugol po natin yan, pinapag-aralan ng how many years or decades ang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng tamang akida. So, maraming mga libro na dapat nating pag-aralan, intindihin. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng tamang akida. Bilang advice lang, yung mga hindi pa nagkaroon o nakabasa o nakapag-aral ng anong tunay na akida, ay mas mabuting huwag makisawsaw. Huwag mong makisawsaw sa usaping akida. Huwag makisawsaw sa usapin ng mga ulama. Dahil ang tanging nakakaalam lang sa tamang landas at tamang akida ay yung mga taong may alam sa akida. May alam at pinag-aralan yung mga akida. So, mas maganda po na mag-observe tayo, mag-aralan natin ng maayos kung ano ba ang akida. At doon natin maintindihan kung sino ba ang tama at sino ba ang mali. So, wag po tayo magpadala sa ating mga emosyon, sa ating galit. Magpadala po tayo kung ano ang katuruan ng Islam, katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So, napakahalaga po ang rules, no, rules ng isang parents sa usaping ganitong societal pressure na hindi na natin maiiwasan, no? Ng ating mga anak ay gabayan po natin. Palagiin po natin yung pagmo-monitor sa kanila, sa kanilang mga gawain, sa pag-interact nila sa social media. Gabayan po natin dahil matindi po itong usaping akida. Matindi po ito, napaka-critical na usaping ang akida. So, bilang parents ay nararapat na igabayan po natin sila na hindi sila dapat makisawsaw, for example, at mag-observe sila dahil ito ay usapin ng mga ulama, usapin ng mga may alam sa akida. So, ang pinakamahalaga dito ay huwag po tayo makisawsaw sa kung anuman yung pananaw ng ating mga scholars. Obserbahan natin, pag-aaralan po natin. At maki-consult po tayo sa may alam sa mga ganitong usapin. So, ang mahalaga lang dito, tayo mga parents ay gabayan natin yung ating mga anak
nang sa ganon ay hindi po sila magkakaroon ng mga maling gawain sa social media. Okay po, so alam natin, our children is a trust, a divine trust from Allah subhanahu wa ta'ala. Na isa na yun sa part natin bilang magulang na gabayan natin at tuturuan natin sa tamang landas, tamang katuruan ng Islam. Pinakamahalaga din dito na papaaralin po natin yung ating mga anak sa mga madrasa, sa mga schools, at kung kaya ay pa-applyin po natin sa mga Islamic universities outside the Philippines, doon sa mga university na nagtuturo ng tamang akida. So dahil nakasalalay po dito yung ating connection sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung ating pagpasok ng paraiso, dahil never po tayo makapasok ng paraiso kahit gaano kadami yung ating mga mabuting gawain dito sa mundo kung hindi nakaangkla, kung hindi nakabase sa tamang akida, tamang pananaw o tamang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. I hope na nagkaroon po tayo ng reminders sa mga ganitong usapin. Walihada, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamu alaikum.